Gaya ng una nilang ipinangako, hindi ibinalik ng mga mambabatas ang tinapyas nilang Confidential and Intelligence Funds o CIF ng ilang civilian agencies. Kabilang na ang sa Office of the Vice President at Education Department. Hindi ho ito naibalik and nasustain ho natin yung kagustuhan din ng ating mga kababayan na iwasan na po itong confidential controversial fund. Binalak pa ng ilang miyembro ng Bicameral Conference Committee na bigyan ng CIF ang Department of Information and Communications Technology. Pero ayon kay House Appropriations Committee Chairman Zaldico na siyang nanguna sa House Contingent, hindi na rin ito nangyari. Yung DICT, nakiusap lang sila sa cyber hacking. Instead of confidential fund, linagay po natin sa MOOE para transparent, no? Para may resibo. Sa napagkasundo ang bersyon ng Senado at Kamara, higit 9 bilyong piso ang kabuoang CIF, katumbas ng 0.02% ng 5.768 trilyon pesos na national budget. 8 bilyong piso ang idinagdag sa Department of National Defense at 4 na bilyong piso naman sa Philippine Coast Guard. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sani Angara na siyang nanguna sa Senate Contingent, hanggang Linggo ng hating gabi, nagpupulong pa sila ni Ko para maresolba ang nasa 16 na contentious provisions. Impasse pero eventually na-settle naman. I think a little give and take, ganun talaga. Anya, tinanggap din ng mga kongresista ang probisyong nagbabawal sa paggamit ng contingent fund para sa confidential and intelligence expenses, tulad ng nangyari noong nakaraang taon nang maglipat ng pondo ang Office of the President para maging confidential fund ng OVP. Sabi ni Senador Risa Ontiveros na siyang nagpanukala ng probisyong yan, may kondisyong inilagay ang mga kongresista. Something like unless certified, urgently certified by the President. May condition na mahigpit naman din kasi mayroong extreme necessity. May konting back and forth but I think naintindihan naman nila. Umaasa si Ontiveros na tuloy-tuloy nang hihigpitan ang pamimigay ng CIF para mapunta lang ito sa mga ahensyang may kinalaman sa defense at security. Matapos i-ratify ng Senado at Kamara, ipadadala na kay Pangulong Marcos ang General Appropriations Bill para ganap na maisabatas ang 2024 budget. Amor Santos, CNN Philippines.